Hello everyone, welcome to my channel. It's 3:45 in the afternoon now here in the Philippines. And itong video to, gagawa ulit ako ng video about paano makakuha ng Canada Legal Capacity. Ito naman ay karagdagang idea kung ano yung mabilis at yung para mapadali yung pagkuha nyo ng legal capacity. Ito ay mga galing sa share lang ng aking mga nakapanood ng aking video kung paano nila nakuha. So, meron pa kayong ibang pwedeng gawin para mas mapadali. So, yun nga yung sa amin, through courier, pinadala namin sa Embassy Manila. 10 days process siya. Hindi kasali yung pag-deliver from DHL. Through DHL namin pinadala. At yung requirements ng aking asawa ay yung attachment niya ay divorce paper, citizenship, Canada citizenship certificate, tapos passport, at saka yung birth certificate niya na dapat translated in English, yung birth certificate. Kasi hindi nila tatanggapin pag hindi yun nakatranslate ng English. So, ayun. Photocopy lahat yon yung attachment ng asawa ko. Asawa ko na siya ngayon. So, yung apat na form na galing sa embassy, sa link ng embassy o sa website ng embassy na ida-download nyo. Na-download namin yung sa computer shop. Kasi kahit anong gawin namin, nag-install na kami ng Adobe or Acrobat Reader, hindi pa rin na-download sa amin. Yung statutory declaration form lang ang na-download namin. Yun lang. Pero yung credit card at saka yung request for notary, hindi talaga. So, sa computer shop namin siya pina-download. Pero pinicturean ko naman, kaya anytime na humingi kayo sa akin ng soft copy, ma-send ko sa inyo. At yun din naman ang binigay ko sa mga nanghingi sa akin na mga napanood ng video ko. So, ayun nga. Yung process nga niya, yung apat na form, fill upan lang yun ng iyong fiancé, yung Canadian fiancé nyo. At sa mailing address naman, ilalagay yung address ng inyong Pinay fiancé. At saka ilalagay nyo yun maglalagay din kayo ng address at saka complete address at saka cellphone number ng Pinay para doon kasi yung i-deliver yung legal capacity. So, 10 days process yun. 10 business days. So, ito yung karagdagang idea. Merong yung iba kong naging kaibigan ko na rin. Ang ginawa nila, nagpa-appointment sila sa Cebu. Sa Cebu kasi madali lang makapag-appointment ng online. Kasi hindi doon masyadong punuan ang slot. Samantalang dito sa Embassy Manila, laging puno. Kaya kung nagmamadali kayo, sa Cebu na kayo. So, pag nakabook kayo ng date, pagpunta nyo doon, nakukuha nyo na kaagad yung legal capacity. Basta kompleto yung papel nyo Nang 20 minutes lang, kuha nyo na kaagad. Pwede rin kayong mag-walk-in. Walk-in nga kayo ngayon, pumunta kayo ngayong araw. Bukas, schedule kayo para makuha yung legal capacity. Kinabukas, makukuha nyo na rin yung legal capacity. Basta, kompleto yung papel nyo, walang kulang. Okay? Kasi nagkakaproblema lang naman tayo pag may mga kulang yung ating mga dokumento. Siyempre, pag online appointment or walk-in, kasama dapat yung, hindi ko lang sure pero siyempre kasama yung fiancé nyo. Para ang maganda lang dito sa courier, hindi mo na kailangan isama yung fiancé mo. At ipapadala lang naman yun, samantalang pag online at saka walk-in, wala pa kasi naka-share sa akin na pwede yung hindi kasama yung fiancé. Siguro pwede rin, basta kompleto naman yung papel, i-represent mo lang naman yun doon sa sa embassy at sila basta kompleto naman siguro, yung pirma, tsaka nung naka-notarize, ayun, siguro ibibigay din naman, pero wala pa kasi nakapag-share sa akin, wala pa rin naka-experience na gano'n na pwede na kahit wala yung fiancé, pwede kang makapag-appointment, makuha mo na ikaw lang ang kukuha na Pinay. So, wala pa akong eksaktong masasabi na okay na pwede kang pumunta na ikaw na lang mismo kahit wala yung fiancé mo mag-walk-in ko or mag-appointment. So, ayun nga. Sa pag-notarize, pwede sa Canada ipa-notarize. Pwede nga na ang ganito na lang gawin mo kung wala pa dito yung fiancé mo or kailangan pagpunta niya dito kasi halimbawa
ilang araw lang yung bakasyon niya, kung month lang or mga 25 days or 20 days, ang gawin nyo, siya na lang mag-download ng form, yung 4 na form na yon, at siya na rin mag-fill up doon, at siya na rin ang magpadala. Panotaryo niya doon, siya na rin ang magpadala sa embassy through courier. Mura lang naman siguro yung yung courier delivery charge or yung sa courier na babayaran niya papunta sa embassy ng Manila or Cebu. Tapos, ito pa, mayroong nakapag-share din sa akin na pwedeng kumuha doon ng legal capacity yung fiancé nyo. Tinanggap yung nila, yung legal capacity na ikasal sila. Kasi nalate ako ng reply sa kanya nung nagtanong siya sa YouTube kasi hindi niya ako na-message sa Messenger. Kaya, late na, nakapagpakasal na sila bago ko nakita yung, hindi kasi minsan lumalabas sa notification ko sa YouTube, kaya hindi ko talaga alam. Ang mga nare-reply ko lang, yung mga nagme-message mismo sa akin sa Messenger, at lahat naman sila na-reply ko lahat, na-response ko lahat yung message nila, at nabigay ko yung mga kasagutan sa mga tanong nila. So ayun nga, naikasal sila na ang gamit nilang legal capacity kinuha mo mismo doon sa ano ba yan? Sa Canada. Pero meron ding isang case na kumuha na nga, meron na silang legal capacity na kinuha doon, kaya lang yung City Hall na di ba, dinadala naman yung mga papel sa registrar's office ng City Hall. Hindi nila tinanggap kasi ang kailangan nila, ang gusto nila, yung galing mismo dito sa embassy, dito sa Pilipinas. Kaya ayun, merong mga tumatanggap, merong hindi. Kaya mas mabuti para yung hindi magkadoble-doble, yung magtanong muna kung sa City Hall kung pwede yung doon na kumuha sa Canada para sigurado kung yun ang gusto nyo. Madali lang din naman ako yung kayo ang magpa-process, lalo kung hindi naman nagmamadali or bago dapat nagpa-process kung may plano kayong pagpakasal at hindi naman yung halimbawa yung mga nagmamadali na kayo at mga ilang buwan pa bago ikasal, pwede namang i-process na through courier na lang. Ganun na lang ang gawin nyo para hindi masyadong stress. Kasi nung kami talaga sobrang nakaka-stress dahil wala talaga kaming idea. Kaya ang sakit sa ulo. Pero nung natapos naman, hindi pa rin tapos ang mga kasi madaming paperworks pag after kasal din, at yung mga process from stay here in the Philippines. At ako naman, yung asawa ko, stay for good naman na siya dito. Gusto niya dito sa Pilipinas, ayaw niya. Alam niyo naman, pag mga retired, pag yung regular employee ka lang naman, konti lang yung retirement na natatanggap mo. Kaya kasya lang sa pangbuhay dito sa Pilipinas, hindi sa pangbuhay doon sa kanila. Kaya ginugusto nila na dito na mag-stay kasi kung dadalhin ka pa doon, halimbawa ako dadalhin doon, hindi kaya ng kanyang kailangan ko magtrabaho. Pero okay lang naman magtrabaho sa akin. Pero ang gusto ko dito lang din sa Pilipinas, at hindi ko talaga ayokong lumayo. Gusto ko dito lang sa Pilipinas. At ako'y takot ng sumakay naman ako ng eroplano. Maraming ilang beses na ba? Mga langin pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na. 6 na beses na akong sumakay ng eroplano. Ayokong sumasakay ng eroplano. Natakot ako. Parang barko. Pag gumagalaw yung barko, hindi ako makatulog. Yung kaba ko, ganun ang nararamdaman ko. Kaya ayoko nang pabalik-balik sa yung eroplano. So, ayun nga, na ibigay ko na sa inyo yung karagdagang idea. Kung may mga tanong pa kayo sa akin, mag-message lang kayo sa akin sa Messenger. Ang Facebook account ko ay Ella Sheila, at same ng profile picture ko dito sa YouTube. At ito yung ito yung 4 huwag kalilimutan. Ito yung 4 na form na galing sa website ng Canada Embassy. Huwag kalilimutan yung mga pirma dahil kami may nakalimutan pa, kaya ayun, pabalik-balik yung papel namin. Inabot kami ng 1 buwan. So, minsan nga pala madidelayed yung mga dahilan din kaya nadidelayed yung pag-deliver. Halimbawa, wag through courier. Dahil sa yung address hindi ka agad makita ng
magdi-deliver. Kaya importante talaga yung mobile number mo na nakalagay doon sa bond paper. Kasama yun sa attachment at saka yung complete address mo para matatawagan ka niya at maituro mo sa kanya kung ano yung address. Okay? So, sana nakatulong ako at masaya ako na natutulungan ko yung iba at nababawasan yung mga stress nyo. At ayoko rin maranasan nyo yung stress na naranasan ko. At yung time na yun, lalo akong pumangit. Ngayon parang gumaganda-ganda na ako. Joke lang. So, yung asawa ko, busy yun lagi. Naiinip lang yun dito sa Pilipinas pag brown out kasi hindi siya makapag-game. Yun lang ang libangan niya. So, ayan siya! Of course will change. And I mentioned those 3 swing states that we're still waiting on. I make a new video for legal capacity. Lead, votes still being counted, north of 90% reported. So, yan lang ang buhay niya dito. Yung asawa ko 71 years old na. Kaya ano na, yun lang, gusto lang niya mag-relax. Okay lang naman at handa ko siyang alagaan. At sa mga naikasal na, sa mga ikakasal, congratulations sa inyong lahat. Congrats sa atin at saka ang mai-advise ko lang, pakamahalin natin yung yung AFAM natin kasi alam mo yun lang ang kailangan nila. Kaya tayo ang pinili nila kasi alam nila na mapagmahal tayo at mapag-alaga. Kaya wag nating ano ba yun? Anong tatay? Ipagkait na ibigay yun sa kanila. Yung totoong pagmamahal, totoong pag-aalaga. Kasi yun ang ginagawa ko sa aking asawa. Sobra talaga yung pag-aalaga ko sa kanya. At dahil matanda na siya, gusto ko mas sobrang alagaan siya para tumagal. Tumagal yung pagsasama namin. Tumagal yung, gusto ko lagi siyang healthy. Kasi gusto ko siyang makasama ng matagal. Ayoko magkasakit siya. Nagkasakit na siya ng 1 beses na akala ko mawawala na siya sa buhay ko. Na 5 days pa lang kaming ikinasal. At salamat sa Diyos at binigyan pa siya ng pagkakataon na makasama ko. Kaya ngayon sobrang aware na talaga ako sa mga pinapakain ko sa kanya. At sobrang ingat na talaga ako. Kaya may papayo ko, alagaan natin ang gusto yung ating mga AFAM. Okay? At congrats sa inyo. Kung may mga tanong pa kayo, huwag kayong mag-atubiling mag-message sa akin sa messenger at sasagutin ko po lahat yung tanong nyo. Salamat at sana nakatulong ako. Bye!